Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ay yung traffic situation ngayon dyan sa may C5 Katipunan. Ang nasa left side ay yan yung papuntang Ateneo, papuntang UP. So talagang lalabasan ngayon ng mga estudyante dyan sa mga eskwelahan na yan. Matraffic talaga sa mga oras na ito. Kita nyo naman, yung buntot ng traffic lagpas pa doon sa mismong flyover. Ngayon, nasa right side ng inyong screen, maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan naman yung papuntang Libis area, papuntang Makati, papuntang Taguig, papuntang Pasig area. So, wala pa namang problema ang mga motorista na papunta sa direksyon na iyon. Biyernes, February 28, 2025. Kapit na Pilipinas. Panibagong araw ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Tutok lang dahil walang palalampasin, walang iiwanan. Maririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM at Regional FM station sa buong bansa. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Tindero sa Cebu, pinagbabaril ng lalaking nagpanggap na customer. Patay! Sa pulsa dashcam, lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada na bangga ng 10-wheeler. Kalendaryo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte inilabas na ng Senado. Tulay sa Isabela, bumigay, 6 sugatan. At aros kaldo ng Pinoy, pasado sa panlasa ng Hollywood icon na si Drew Barrymore. Squeeze of citrus, lime, lemon, and then a jammy egg. Dead on the spot ang isang tindero matapos pagbabarilin ng salarin na nagpanggap na customer. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nagluluto pa ng tinda niyang fried chicken ang biktimang si Jade Mark Dungog nang biglang pagbabarilin ng isang lalaki sa Ramos Street, Cebu City kahapon ng tanghali. Base sa investigasyon at sa laysay ng mga nakasaksi, may isang lalaking nakahelmet na lumapit sa food cart ng biktima. Nagtanong pa raw ang salarin kung magkano ang paninda ng biktima, saka siya binaril ng malapitan. Nakatakbo pa ang biktima pero muli siyang binaril ng salarin tsaka mabilis na tumakas gamit ang nakaabang na motorsiklo. Ikinagulat naman ng mga suki ng biktima ang nangyari. Wala naman kasi itong kaaway at tanging ang pagtitinda lang ang hanap buhay. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaslang habang patuloy na tinutugis ang salarin. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pulsa dashcam ang pagbangga ng 10-wheeler sa isang lalaki sa Davao City. Sa kuha ng dashcam na ito nitong Miyerkules ng hapon sa Barangay Sasa, Davao City, kita ang biglang pagsulpot ng 10-wheeler, dire-diretsyong nabangga ng truck ang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Tinamaan din ng truck ang isang poste at signage. Sa tindi ng pagkakabangga, dead on the spot ang 54 anyos na biktima. Ayon sa driver, paliko na sana siya sa pababang kalsada nang mawalan siya ng preno. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa iba pang balita, patay matapos pagbabarilin ang bodyguard ng isang mayor sa Cagayan. Ayon sa biktima, tinadtad ng bala habang nanonood ng TV kasama ang kanyang pamilya. Naghihinagpis ang pamilya ng bodyguard driver na si Apolonio Baculi Ancheta matapos siyang masawi ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin nitong Martes ng gabi. Si Apolonio ay bodyguard ni Mayor Leonardo Patong ng Bagao, Cagayan. Ayon sa anak ng biktima, nanonood ng TV ang kanyang mga magulang kasama ang bunsong kapatid nang bigla na lang niyang marinig na ang sigaw ng kanyang ama. 6 na bala ang tinamo ng biktima. Blanco ang pamilya sa motibo ng pamamaslang. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Bukod sa pagiging bodyguard, halos 30 taon din nagtrabaho ang biktima bilang driver sa munisipyo. Patay sa pamamaril ang dating alkalde ng Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur na si Abdulaziz Tadua Aloyodan nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa pulisya, binaril si Aloyodan sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay Oriental Beta ng isang hindi pa matukoy na salarin sakay ng puting pickup truck. Agad isinugod sa ospital ang biktima pero dead on arrival dahil sa dami ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo at para matukoy ang mga nasa likod ng krimen. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isa sa mga naarestong suspect sa pang-hold up sa isang pawn shop dyan sa Davao City. Positibo naman ang PNP na mahuhuli ang iba pang mga salarin. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Tuloy ang malalimang investigasyon ng Davao City Police sa pang-hold up sa isang sanglaan sa Ilustre Street, Davao City noong Miyerkules ng umaga. Nauna nang nakunan sa CCTV ang pagsalakay at pagtakas ng mga suspect. Ayon sa Davao City Police, nakapagbigay ng mahalagang detalye ang nahuling suspect na si Johnny Bulawan na taga Albuera, Leyte. Gayunman, tumanggi munang isa publiko ito habang isinasagawa pa ang investigasyon. Nabatid na nagmula ang mga suspect sa iba-ibang lugar tulad ng Surigao. Ayon sa PNP, naging hamon sa kanila ang pagtukoy sa mga salarin, lalo na't nakihalo ang mga ito sa mga tao at nagpalit pa ng damit. Kasi nakikita natin sa CCTV, sir, no, na hindi talaga makikita yung mukha ng iba. So, meron tayong information from the suspect na na-arresto natin, but then ipa-identify talaga natin yan, sir, sa mga biktima natin para hindi tayo magmukhang naggawa lang, no, para may maaresto. Kinasuhan na ng illegal possession of firearms, paglabag sa Omnibus Election Code at robbery by a band ang suspect na si Bulawan. Nag-alok naman ng 500,000 pesos na pabuya ang PNP sa makapagtuturo sa 5 pang suspect. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Namatay ang 2 Russian tourists habang nagsuscuba diving sa karagatan ng Verde Island sa Batangas nitong Huwebes. Ayon sa Philippine Coast Guard, biglang lumakas ang agos ng tubig kaya nagkahiwa-hiwalay ang grupo. 2 ang nakaligtas pero 2 pang divers ang hindi na nakaahon. Isa sa mga biktima ang natagpuang putol ang kanang kamay at may hinala ang ilan na inatake raw siya ng pating. Napansin kasi ang presensya ng maraming pating sa paligid. Dinala na ang labi ng mga biktima sa Puerto Galera at Batangas City habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PCG. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang malawakang manhunt sa 22 suspect sa pagdukot sa isang batang Chinese kamakailan. Kabilang sa tinutugis ang 4 na Chinese na leader ng sindikato. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kabilang sa brutal na ginawa ng mga kidnapper ang pagputol sa daliri ng bata upang humingi ng $20 million ransom. Sa kabila nito, ligtas na nasagip ang biktima sa loob ng 72 oras na police operation. Lumabas sa investigasyon na dating may POGO license ang pamilya ng biktima at ang mastermind ay isang kilalang POGO operator. Gayunman, itinanggi ng ina ng bata na sangkot sila sa POGO. Iniimbestigahan din ng PNP Anti-Cybercrime Group ang ilang vloggers na umano'y nagpakalat ng peking impormasyon tungkol sa insidente. Posibleng simulan sa July 30 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte batay sa inilabas na proposed calendar ng Senado. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, sinimulan na ang paghahanda sa impeachment court. Dagdag pa ni Escudero, kailangang hintayin muna ang resulta ng midterm election sa Mayo at ang panunumpa ng mga bagong senador bago tuluyang simulan ang pagdinig. Patuloy namang umaapela ang ilang sektor kabilang ang simbahan na huwag nang patagalin ang proseso at tiyaking magiging patas at mabilis ang paglilitis. Inaasahan ding magsusumite ng ebidensya ang House Prosecution Panel sa itinakdang timeline ng Senado. Depende. Ulitin ko Pag inotorisa ako na ako lang magpadala ng summons na tingin ko pwede at dapat, pero kailangan pahintulutan ng plenaryo, 10 araw para sumagot. Sangayon sa Rules of Court, that has supplementary application to the Senate Rules on Impeachment, not more than 30 calendar days for us to set the pre-trial. Yung pre-trial pwedeng tumagal ng 1 araw hanggang 5 araw. Pwedeng tumagal ng 10 araw. Depende kung gaano karaming mga piraso ng ebidensya ang papamarkahan nila.
Pagkatapos nun, doon pa lamang pwedeng mag-set ng trial. Halos kompleto na ang House Prosecution Panel sa kanilang preparasyon para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Gil Bongalon ng Ako Bicol Party List, nasa 90 hanggang 95% na ang kanilang kahandaan. Kasama na ang listahan ng mga testigong ipipresenta sa paglilitis. Pinag-aaralan pa kung magdadagdag ng saksi o sapat na ang kanilang lineup, lalo na't ilan sa kanila ay dumaan na sa pagdinig sa Kongreso. Sa ngayon, nakatuon ang panel sa pagpapalakas ng kaso habang hinihintay ang Senado na opisyal na simulan ang impeachment trial. Matapos ihanda ng Senado ang ilang proseso para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, usap-usapan kung dapat na ba ito agad simulan. Gusto ba nilang mapabilis ang proseso o mas mainam na hintayin pa ang katapusan ng July? Pakinggan natin ang sagot ng Masa dito lang sa Masa Sabi. Oo, para sa akin, mas madali nga kung mapalis siya sa posisyon niya para sa ikagaganda ng kabuhayan ng bawat mamayang Pilipino. Hindi, mas maraming problema ang gobyerno, yun ang dapat unahin nila. Marami pang dapat baguhin ang sistema natin sa Pilipinas. Kailangan mauna yung mga kapakanan ng tao. Oo, dapat. Kasi syempre maraming controversy na from other people eh. Hindi muna po ngayon kasi malapit na pong eleksyon eh. O mas maganda maaga para kaagad malaman kaagad na may kasalanan ba siya o wala. Usap-usapan ngayon kung dapat nang pabilisin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang agad na maresolba ang mga alegasyon laban sa kanya. At live nating makakasama sa linya ng telepono si Manila 3rd District Representative Joel Chua para talakayin ang usaping ito. Magandang hapon po sa inyo, Congressman. Ay, magandang hapon po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Congressman, ano po ang komento ninyo sa proposed calendar ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, siyempre, nire-respeto naman po natin ang pamunuan po ng Senado. Subalit ang sa amin lang naman po, kaya naman po namin gusto na sana ay masimula na po to ng agaran ito pong impeachment proceeding dahil unang-una po, ito naman po talagang nakasaad sa ating saligang batas. Pangalawa po, kami po ay kasi nangangamba na pagka medyo tumatagal, kinakabahan po kami. Baka po yung mga ebidensya po natin dito ay matampered or yung mga witness po natin ay matakot na. Alam po ninyo, siyempre habang tumatagal po ang impeachment hearing, hindi po natin maaalis na magkakaroon po ng mga anxiety at pangangamba sa kanilang buhay ang mga witness po namin. Kaya yun lang po, kaya po sana na gusto po namin ay sana po masimulan na to nang sa ganun ay matapos na rin po to. Okay. Congressman, ganito, sinasabi, hihintayin muna yung magiging resulta ng eleksyon po sa Mayo. Tingin nyo, makaka-apekto ho ba yung magiging bagong komposisyon ng Senado, pati na rin ng Kongreso, kung sa magiging resulta po netong, kumbaga yun sa takbo ng paglilitis po sa impeachment po? Well, sa akin po kasing palagay, ito pong impeachment ay isang political process. So, hindi naman po maiiwasan na dito po ay magbabase po ito sa mga political alliance o political parties. Pero nakasaad naman po sa rules ng ating Senado na dapat po lahat po yung mga uupo ng mga senator judges ay dapat po ay free po sila from political affiliation. Dapat po wala po silang kikilingan. Pero syempre hindi naman po natin maaalis, no? Pero ako po naniniwala na ito po lahat ay depende po sa magiging reaksyon din po ng taong bayan. Kaya malaki rin po ang papel ng mga taong bayan na susubaybay po dito. Pero follow-up lang doon, partner niya and Congressman. Kunyari nga ganun, siyempre hintayin natin maging resulta. Paano kunyari ako yung bagong panalo, kakaupo ko lang, pwede ko ba sabihin, teka muna, magre-review muna ako dahil hindi pa ako nanalo nung sinabit. Paano kaya, sir, Congressman, di kaya maging cause of delay po yun? Kung kailangan pa nilang basahin ulit yung mga yung mga ebidensya. At kung may mga matalo na kasama ng prosecution panel, pag iba rin po yung composition nun, ano rin po magiging epekto kaya nun sa kaso?
Well, kaya nga po isa nga rin yan sa dahilan kung bakit din gusto natin na sana masimulan na dahil siyempre yung mga prosecution na nakaupo po ngayon, ito po yung mga prosecution na talagang sumubaybay dito po sa kaso. Now, having said that, wala naman po tayong magagawa kung yan naman po ang mangyayari. So basta tayo po dito po sa prosecution, tayo po ay maghahanda at ito po kasi hindi naman po nila po pwedeng maging cause ng delay pa dahil unang-una ang linaw-linaw sa ating saligang batas na dapat po ito ay simulan na immediately dahil ito po ay kautusan ng saligang batas, dapat po sundin po natin lahat ito. And ano po ang reaction nyo dun sa sabi ng mga kababayan natin, dun sa masasabi segment po namin na unahin na lang daw muna raw yung mga problema ng bayan imbis na ito pong impeachment trial? Ito po yung pangunahing problema ng bayan eh. Ang pinag-uusapan po dito is accountability. Hindi po ba yung pangunahing problema ng bayan dahil ang alam po natin, ang pinag-uusapan dito ay pera po ng taong bayan. Kaya nga sir, yun nga yung siguro hindi nila nare-realize Kala nila is just a political pero hindi nila alam pati sila apektado sa usapin na ito. Tama, Congressman, no? Dahil nga hindi nila Kasi po ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang po pera ng taong bayan, pati po kinabukasan ng taong bayan sa mga tao pong nakaupo. At buwis natin nga yung kasama doon sa pondo na yan. Tama po, di ba? Tama, Congressman. Hindi po ito mga personal na pera namin. Ito po ay personal na pera ng taong bayan na pinaghirapan, na ikinontribute at ginamit po. Opo. Ito, Congressman Chua, ito last na lang po simula sa part ko. No? Minabasa din ako na soundbite si Senate President Chis Escudero na sinasabi siguraduhin nakapag-aral na muna yung mga congressman. Kasi kumbaga baka pag once na sumalang na, doon pa lang po magre-review. Tingin niyo po ba handa na yung prosecution panel po mula sa Kongreso po? Lahat naman po ng paghahanda, ito po ay aming ginagawa. Tsaka kung maaalala po ninyo, kami po, yung mga grounds naman po dito, yung articles of impeachment, halos dalawa po dito ay talagang tinalakay na po natin ito sa committee hearing. At very familiar na rin po yung mga kasalukuyang mga congressman dito. Opo. O sige, naku, maraming salamat po, Congressman Joel Chua. Talagang marami talaga excited na dito na magsimula yung impeachment trial. Tsaka yun nga, maraming expert opinions na lumalabas. Again, kasi meron rin opinion na kapag yung senators ngayon ang bumoto, baka raw iba ang resulta doon sa mga bagong uupo na senador. Nakita naman po natin sa survey. So may mga pro and anti na mawawala. Kaya po ba kayo ay nagmamadali o yung iba gusto nilang i-delay? Depende po raw sa resulta dahil nga sa bagong komposisyon ng Senado, Congressman Joel. Alam po ninyo, sa akin po kasi regardless at the end of the day, ito po ay sagutin namin lahat sa taong bayan. So kung ano po ang magiging resulta na kanilang boto, paliwanag po nila sa taong bayan yan. Okay, naku, maraming salamat po ulit, Congressman Joel Chua. Sana wag po kayong magsawa na tanggapin yung aming tawag mula dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat po at happy weekend po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Dapat na ring silipin ang operasyon ng Philippine Inland Gaming Operations o PIGO ayon kay Senate President Francis Escudero. Kasunod na rin ito sa pagbabawal ng pamahalaan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sabi ni Escudero na kung napahinto ang POGO dahil may masamang epekto ito, dapat din umanong silipin kung mayroon ding masamang epekto ang PIGO. Punto pa ni Escudero, mga Pilipino na kasi ang nagsusugal dito at posible rin umano na ang mga dating sangkot sa POGO ang nagtatago ngayon sa likod ng PIGO. Naniniwala rin si Escudero na dapat nang magkaroon ng batas na magbabawal sa mga POGO para matiyak na hindi na babalik ang operasyon nito sa bansa. Ito ninyo yung tinututukan natin na story. Habang nagpapagaling pa sa kanyang mga sugat ang aspin na si TikTok, heto't may bago na namang insidente ng animal cruelty sa Murcia, Negros Occidental. Doon na naman sa lugar na yan. Isang aspin na nagngangalang si Bulldog ang niligtas ng Bacolod Animal Chance and Hope o BACH matapos panain sa binti sa bayan nga ng Murcia.
Pero dahil walang kakayanan magpa-veterinarian, ang may-ari ng aspin gumamit ng martilyo ang kanyang fur parent para alisin ang nakabaong pana. Kasalukuyang nasa one veterinarian si Bulldog at nagpapagaling kasama ang isang puspin naman na tinusok ng barbecue stick sa mata. Imagine, Wala nang katapusan tong istorya na to. Ang inaano ko dyan, dahil isang lugar lang eh. Yes, isang tao lang siguro, Sa no? Murcia, pana, yan, at ang magandang balita lang sa mga nanonood at nakikinig, yung pinana sa leg yan, may video tayong pinapakita, ayan, nakahiga siya, ang tama niya sa binti. Okay. Pero same weapon na naman. Mas malala si TikTok dahil 5, no? Oo, yung 5. kanyang tama. Ito, isa lang. Pero minartilyo, kamo? Di Ah, ba lalong napasama yun? Yun nga eh. Gusto sana natin makausap ulit si Dr. Aaron. Yung kahapon na kausap natin. Kaya lang ang dami daw niyang inooperahan ngayon. Naku, huwag mo sabihin meron na naman pinana dyan. Ibang kasi maano sila sa rescue talaga eh. Pero Alam yun ko, nga eh, medyo dapat nakaka-bother nahuli na yan. Oo. Di ba? Di ba may 65,000 na Napabuya. pabuya? Pero, hindi, ito pang worth noting din. Itong pinana na to, after kay TikTok. Yun na nga eh, no? So, Wala talagang... pinana na nilang Oo. si TikTok, tapos tumira pa sila ng isa pang, Sino kaya yung parang mayor dyan? Or LGU or hopefully, yung police makakausap dyan? natin ng LGU na pag ito ay nagpatuloy pa Dapat sa naman. mga susunod na araw. Dapat nahuli nyo na po yung gumagawa niya. At maging yung mga mga leaders natin, talagang medyo nababother na rin. Katulad na nga yun, yung si Senator JV, nag-propose na, nag-ambag na doon sa pabuya. And again, yung mga ibang senators din. Eto nga, bukod kay Senator JV, hinikayat ni Senator Grace Poe ang mga residente ng Murcia Negros Occidental na makipagtulungan sa pagtugis sa mga nananakit sa asong si TikTok. Nag-viral kamakailan si TikTok na may sugatan matapos panain ang ilang beses sa katawan. Sabi ni Poe, dapat makipagtulungan sa lokal na pamahalaan at animal welfare group sa mga residente para matukoy ang nanakit sa aso at mapanagot sa batas. Kinunda na rin ng senadora ang kalupitan sa asong walang kalaban-laban. Dagdag pa ni Poe, ang nakababahalang insidenteng ito ay magiging hudyat para maipasa ang Revised Animal Welfare Act para mas mabigyan ng ngipin ang batas. Sa ngayon, bumuti na ang kondisyon ni TikTok na patuloy na nagpapagaling. Sa aming pagbabalik, rider patay matapos madaganan ng overloaded na truck. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sugatan ng 6 na tao nang bumagsak ang bahagi ng bagong tulay na nag-uugnay sa bayan ng Santa Maria at Cabagan sa Isabela. Pasado alas 8 kagabi nang may ulat ang insidente sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. 4 na dumaraang sasakyan, kabilang ang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo ang nadamay nang bumigay ang bahagi ng tulay. Agad namang naisugod sa ospital ang mga nasaktan. Nabatid na ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng sumailalim sa retrofitting ang tulay. Iniimbestigahan ng DPWH Region 2 ang dahilan ng pagbagsak ng tulay. Sumulpot ang isang sinkhole sa kalsada sa Pennsylvania sa Amerika. Sa video, kitang bumigay ang kalsada kung saan nakapark ang 2 kotse. Halos mahulog ang kulay gray na sasakyan. Wala namang nasaktan. 30 bahay ang pinutulan ng supply ng tubig habang ginagawa ang nasirang kalsada. Sa Brazil naman, nagdeklara ng state of calamity sa ilang lugar dahil din sa napakalaking sinkhole. Mistula itong naging bangin. 50,000 residente ang pinaligas. Ayon sa mga eksperto, epekto ang sinkhole ng mga pag-ulan at pabago-bagong panahon. Patay ang isang rider matapos madaganan ng truck sa India. Masdan ang truck na yan na gumigewang-gewang sa Bari Road habang nasa unahan ang isang motorsiklo. Maya-maya, biglang tumagilid ang truck hanggang nabagsakan ang motorsiklo. Hindi na nakita sa video pero may isa pang rider na nahagip. Isinugod sa ospital ang 2 biktima pero isa sa kanila ang nasawi habang kritikal ang isa. Ligtas naman ang truck driver. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Base sa report, humarurot ang driver kaya nawalan ito ng kontrol.
Binuksan ng Department of Health ang dengue fast lane sa lahat ng ospital ng pamahalaan sa buong bansa para mabilis na mabigyan ng serbisyong medikal ang publiko. Sinabi ng DOH na mahalagang hakbang ito para maiwasang lumala ang sitwasyon ng isang dengue patient. Kaugnay nito, hinihikayat ng DOH ang publiko na agad dalhin sa pinakamalapit na government health facility ang isang pasyenteng may dengue. Nauna nang itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation ang benepisyong ibinibigay sa dengue patients para hindi na sila mamroblema sa gastusin sa ospital. Isang espesyal na regalo para sa kababaihan ngayong National Women's Month. Magbibigay ng libreng sakay ang LRT sa lahat ng babaeng pasahero sa March 8. Mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa Light Rail Transit Authority, bahagi ito ng kanilang programang Serbisyo para kay Juana 2025 bilang pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. May dagdag singil na sa toll fees ng North Luzon Expressway o NLEX. Ayon sa NLEX Corporation, simula March 2, tataas ng 5 pesos ang toll para sa Class 1 vehicles, 13 pesos para sa Class 2 at 15 pesos para sa Class 3 sa open system mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan exit. Dahil dito magiging 79 pesos na ang toll fee para sa Class 1 vehicles, 199 pesos para sa Class 2 at 238 pesos para sa Class 3. Sakop din ng taas presyo ang mga motorista na dumadaan sa Caloocan at Mindanao Avenue exits. Ayon sa pamunuan ng NLEX, ang toll hike ay bahagi ng kanilang road improvement projects para sa mas maayos at mabilis na biyahe ng mga motorista. Mas mataas na toll fees ang sasalubong sa mga motorista sa NLEX simula March 2. Ano ang dahilan sa taas singil at may iba pa bang expressway na susunod? Live via phone patch, makakasama po natin si Julius Corpus, spokesperson ng Toll Regulatory Board para bigyang linaw ang usaping toll fee. Magandang gabi po, Sir Julius. Ingat, Sir Jack. Kasama niyo po yata si Sir Jack. No? Isang magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng kasama niyo dito sa Arangkada Balita. Isang magandang gabi po. Opo, sir. Sir, ano po ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng toll fee na ito simula March 2? Maninya, there are two components of this adjustment na ipapatupad po ng NLEX by March 2. Ang unang bahagi po niyan is that NLEX, alinsunod sa ating kasunduan at pinasok with the government and the private sector investor, has the right to seek for an adjustment. Ito po yung tinatawag na regular periodic adjustment every 2 years. Noong pong 2022, nag-file ng petition niya ng NLEX for an adjustment which should have been affected noong 2023. Subalit dahil sa kadahilan ng talaga pong meticulously reviewed muna itong kanilang application, itong kanilang petition, at pinakomply muna, pinasunod muna ang NLEX ng lahat ng mga pangangailangan bago man lang sa pahintulutan, ay ngayon lamang po sila nabigyan ng authority to adjust their toll fees based on their petition in 2022. Isa pa hong bagay doon, instead of isang bagsak lamang ang paniningil nila, ang minarapat po ng ating tanggapan na hatiin ito sa dalawang bahagi in 2 parts. 50% muna this year and possibly the other 50% next year. So that is one of the components in toll fee adjustment sa March 2. So, sir, the other component po, Sir Jack, if you will allow me. Sige po, sir. The other component is yung kung mapapansin po ninyo, siguro na nakita, nadaanan nyo na rin, merong ginawang additional work po ang NLEX, yung tinatawag nating third Sandaba Viaduct.
Opo, Ito sir. po ay 5-kilometer elevated expressway na 3 lanes for a safer and more comfortable travel dito sa parte ng Candaba. Natapos po yan partly noong August of 2024. Then nag-open ng another section noong October. Then the full entire section was opened last December na hindi po naningil ng add-on toll fee ang NLEX up to now. No? And they spent more than 7.7 billion yata ang ginastos yan ng NLEX para matapos yung proyektong yan. Ngayon, dala po ng pangangailangan na rin nila na kailangan mabayaran ng kanilang mga creditors, mga lenders nila. At the same time, yung gastusin, naghiling na rin po sila na kung pwede silang makatikom to recover yung kanilang investment through an ad toll. So that is the second component Ganun po, sir. of the toll fee adjustment. And that is affected, Sir Jack, only dito sa closed system. And the closed system runs from north of Marilao up to Mabalacat, Pampanga. Okay, sir. So, sir, tama ba yung rinig ko kanina? Sir, sinabi nyo next year, meron pa? Tama po ba? Yes. Yung pong next year na meron pa, ito yung supposed to be the other half of the regular adjustment na binanggit ko kanina. Opo, sir. Kaya yung additional na 5 pesos sa class 1 na ipapatupad sa March 2, there will be supposed to be another 5 pesos next year na pwedeng ipatupad ng NLEX. But that has to go through the process of review again. Ganun, sir. No? So, i-review muna na, bagamat approve na natin as of now, yung kalahati, next year, bago ipatupad po yun, i-reviewin po natin ulit kung kailangan pa ba talagang implement yun. O baka hindi naman na kailangan. So these are provisional rates, kaya they will be subject to a continuing review ng ating tanggapan. Yes, Sir Jack. Sir, partner niya, sorry. Tatanong ko lang, bukod doon sa ginawa niyo, may Candaba Viaduct, yung ginawa natin construction, yung sa pagpapailaw, baka kasi may parts dyan na medyo madilim. Madadamay ho ba yan? Dahil magdadagdag kami, mag-i-improve ho ba yung lighting natin sa expressway po, particular sa NLEX po? Tama po kayo, Sir Jack. In fact, one of those projects that are on the pipeline ng NLEX is yung widening from San Fernando hanggang Mabalacat. Meaning to say, dadagdagan po yan ng tag-isang lane each direction. No? So magiging from 2 to 3 lanes po yan. Kasama po dyan ang paglalagay ng ilaw up to Mabalacat. Okay. Alright. Opo. Yes, Ma'am Ninya. Sir, maraming salamat po sa inyong oras, TRB spokesperson Julius Corpus. Ma'am Ninya and Sir Jack, maraming salamat din po sa pagkakataon at kayo po ang aming kaantabay sa pamamahagi ng impormasyon sa ating mga motorist users ng ating mga expressways. Mabuhay po kayo. Have a very wonderful weekend. Salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Patuloy ang paggaling ni Pope Francis matapos ma-diagnose ng pneumonia. Ayon sa Vatican, bahagyang bumuti ang kanyang kondisyon at ngayon ay nagtatrabaho na mula sa kanyang hospital room. Bagamat nakakonfine pa rin sa Gemelli Hospital sa Roma, tiniyak ng Vatican na wala ng respiratory attacks ang Santo Papa at patuloy siyang binibigyan ng oxygen therapy. Gayunman, nananatiling guarded ang kanyang prognosis. Kaya't patuloy ang panalangin ng milyong-milyong Katoliko para sa kanyang tuluyang paggaling. Susunod, usapang no filter kasama si Gabriel Go ng MMDA Special Operations Group Strike. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay, balikan natin ang traffic situation dyan sa may C5 Katipunan. Yes, may slight improvement ang traffic kumpara sa kanina. Kasi kanina, partner niya, hanggang dun sa flyover, dyan sa yung papuntang Ateneo. Hanggang flyover kanina, hindi gumagalaw ang mga sakyan. Pero ngayon, ang buntot ay nandyan na sa mismong paanan ng flyover. Kasi
nag-uuwian na ang karamihan sa mga malamang nasundo na yung mga estudyante na yan. So, sa kabilang lane, wala pa rin problema ang maging motorista na papuntang Libis, papuntang Pasig area, papuntang Makati at papuntang Taguig. Pero parang nagbi-build up bandang sa dulo ba? Yes, so kasi biro mo na Duncan Ateneo, Miriam, UP. Oo. May mall pa dyan, di ba? Yes. Oo. Matinding clearing operations ang isinagawa ng MMDA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang alisin ang mga illegal vendors, nakahambalang na sasakyan at iba pang obstruction sa kalsada. Ano ang naging resulta ng operasyon at ano pa ang aasahan ng publiko sa mga susunod na araw? Live nating makakasama ang MMDA Head of Special Operations Group Strike Force, Gabriel Go, para sa pag-usapan ang further development sa Metro Manila. Magandang gabi po, Sir Gab. Magandang gabi Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jake. Ma'am Ninya, magandang gabi po sa inyo. Yes, unang tanong siguro, Sir Gab, may clearing operation ba kayo sa baba? Yung sasakyan ko kasi sa kalsada. Oo. Bawal ba doon? Pumarada ako. Sabi ko, darating si Sir Gab, ayoko mapahiya sa harapan. Inalis natin doon. Oo. Well, as of the moment naman, may ongoing tayo, but wala nga lang dito sa area ngayon. Teka, ikaw, Jack, medyo lumukso yung ko yung bawal dito? Let's say dito sa Tomas Yes, Morator, Scout area. Alam ko, one time nakita ko, nag-clearing kayo dito. Yes. Actually, alam mo, marami kasing mga kalsada dito sa Quezon City which are considered mga mabuhay lanes po natin or mga alternate routes. So, definitely, mabuhay lanes are no parking po yan, no matter what time of the day. And lalo-lalo po ang ating mga alternate routes because alternate routes are being used as for one, yung iba, public utility vehicles, buses, jeeps. So definitely, ano rin po yan, wala rin po mga parking dapat. And hindi lang po parking, hindi po pwede may mga nakahambalang sa mga bangketa po natin. Paano ko ba malalaman kung ito ay mabuhay lane? Okay, first and foremost, ang mga mabuhay lanes natin, may mga nakapaskil na traffic signages. Okay. So, definitely, 100% ang mga mabuhay lanes, alternate routes, hindi lang po nakapaskil na mabuhay lane. May nakapaskil pa po yan, no parking on both sides. Ayun pala, malinaw no parking. Hindi mo naman ata ginawa yun. Sa ngayon, hindi ko ginawa. Pero yun nga, Sir, ano yung mga challenges? Kasi nakakasama ako sa mga operations May dati sumama ako yung may giniba kayo na yung mga nagtitinda sa talipapa sa Pasig. No, ano yung mga challenges na usually na? Well, alam mo, Sir Jake, Ma'am Nina, one of the biggest challenges that we are facing right now is yung parang redundancy. Paulit-ulit. Yes. No matter how much we try to implement the law, kung hindi natin mababalik ang disiplina sa kalsada, then I think it will be hard for us na makamit natin yung pagbabago na gusto. Take note, everyone wants, sinasabi nga nila, gusto natin pagbabago sa kondisyon ng traffic, pagbabago sa mga lansangan natin, safety ng mga pedestrian. But first and foremost, saan ba ang problema? Hindi lang, we cannot always just say na problema ng gobyerno to ang problema natin sa nakikita namin sa araw-araw na operasyon, tao rin. They lack the discipline Kaya ang nakikita naming approach right now, hindi lang all about enforcement. Kasi no matter how much you enforce the law, kung ito ay hindi maintindihan ng taong bayan, then mahihirapan tayo. That's why we enforce, we re-educate them, and also we instill, hindi lang po disiplina, being sensitive, and yung pagiging, alam niyo, yung makatao na alam naman nating bawal tayo pumarada dyan. Bakit tayo hahambalang? Alam naman natin itong bangketa na ito ay nilalakaran ng tao. Ba't natin gagawing extension ng ating sala? Diba? Or worse, yung iba, garden. So, these are some of the things that we have to, kailangan nating tingnan, kailangan din nating isipin. Grabe naman yung ginawang garden. Oo. Meron pa ginagawang personal na garahe. Buti nga, sinabi ko lang garden sa kasala. Yung iba, meron bedroom. Wow. So, paano yung mapapaalis? May structure na, may semento na, may bahay na. May daybed na yan. Yung iba, may kaya daybed pa ba yun? na. May basketball court. May basketball court, nandun na yung karaoke, andun na yung video. Extension minsan ng garahe nila nga. Correct. So, how do you remove that? Yung mga ganong structure? Well, for one, ginigiba talaga namin yan. But hindi naman kami yun to the extent na sinasabi, ginamitan ng pera yan para itayo, di ba? So what we do, normally, ang ginagawa namin, ang approach namin sa special operations is,
First time, we give you a warning. Diba? Wa-warningan ka namin, kukumpiskay natin, for example, yung bangko. Kukunin natin, for example, yung estante. So, we tell them na, ito, bawal po yan, ito po ang measurement ng kalye, this is the Republic Act, ito ang mga batas. So, I hope maintindihan nyo yung ginagawa namin. So, on the second time, pag bumalik kami, meron pa rin, kung ano man maabutan naming structure doon, tatanggalin na namin. Unti-unti na yan, makikita mo, tinatanggal na namin yung tolda, tinatanggal na namin yung yero. On the third time, pag bumalik kami, kahit karaoke or videoke, kukunin na namin yan. Kasi But imagine, in fairness, karamihan sa mga kalsada or mga bangketang ino-operate namin, first, second, on the third, halos wala na. Okay. Ang natitira na lang, minsan, syempre sasabihin nila, sir, wala po kaming pangtibag. O kami na magtitibag niyan. Yung gano'n. Paano po yung mga vendors naman? Oo. Minsan parang nakakaawa rin po kasi syempre naghahanap buhay lang po sila. True. Alam nyo, yung mga ganong instances, pinapairal pa rin naman natin yung konsiderasyon saka yung pagiging makatao natin. That's why I said, no, lagi ko mapapansin nyo sa aming mga operasyon, lagi ko sinasabi, kunin nyo yung tungtungan, kunin nyo yung lamesa, iwan nyo ang paninda. Diba? Kasi, why? Ang paninda kasi may puhunan yan eh. So, as much as possible, ayaw naman natin na maging sanhi na they will resort to, illegal activities just to make a living. So, ang Kasi ginagawa... napuhunan sila. Correct. So, sinasabi ko lagi sa mga tao namin, let them be. If they want to sell it online, bahala sila. Ang sa atin, our main point here is to remove the obstruction. So, ano ba ang obstruction? Yung estante, yung lamesa, yung probably yung tent, yung extended roof. So, yun ang importanteng tanggalin eh. Pag wala na silang masisilungan, wala na sila. Hindi na sila babalik doon, di ba? Pero itong mga wina-warningan nyo rin syempre, 1, 2, and 3, itong mga vendors po na ito. Definitely. Opo. Hindi kami bastang dadating na i-operate ka namin, kukumpiskay namin. No, we don't do that. Although, case-to-case basis, like for example, it's very normal naman yan. Alam naman natin ang national highway. For example, case in point, C5. Yes. Yung gilid ng C5, magtitinda ka doon. So it's a very, I mean, sa masamang salita, it's a common sense, di ba? Na unang-una, delikado, highway yon, haharangan mo yung bike lane, so double violation ka eh. So yung mga those instances, talagang inaalis na namin yan. Opo, Ito partner ninyo, and sir, no, I don't know kung mapapakita natin sa screen, sobrang sikat ni sir ngayon. May mga, alam nyo ba yung mga meme na lumalabas na sinasabing mas maganda pang, ayan, katulad niya, basahin nyo yan, Sir Gab. Coffee and tinapay while watching Mr. Gabriel Go's clearing operation. Alam mo yun, talaga, may mga talaga palang nanonood talaga. May sinasabi nga, mas gusto pa nilang, kung mapapakita na sa screen, meron sinasabi, mas manonood pa daw sila ng clearing operations kaysa manood ng Netflix. Alam mo, Sir Jack and Ma'am Ayan yun, no, yung nakasulat dyan. Ano naman nakalagay dyan? Ang nakalagay dyan, yan, no. Netflix X Gabriel Go, clearing operations, check. So talagang may following na si sir eh. Anong reaction niyo, sir, sa ganyan? Alam mo, I did not expect this. Alam nyo, yung TikTok ko, I have an account of TikTok for several years already. Pero kung makikita nyo, halos walang laman yan. Siguro 4, 5 videos. Naka-private pa nga yan eh. Out of nowhere, bigla na lang ako nag-post on social media. Then afterwards, nagulat na lang ako, people, alam mo yun, nagkaroon ng following. Pero ang nakakatuwa, no, hindi napaperceive ng tao na it's just for popularity. Kasi ang purpose ko talaga of uploading it on social media is to educate people. Kasi alam naman natin, everyone is very technological savvy, everyone is on social media. So, sabi ko, why don't we use this platform na mabahagi man natin kung anong ginagawa natin sa ahensya. So, nagti-TikTok po kayo? Like, paano yun? Yung hindi ako sumasayaw, Baka pwede niyong ba't dati, DOH spokesperson natin sumasayaw, tapos may mga lumalabas na ano eh. Tsaka, so, walang pong ganun. Wala naman More informative. Yes, it's more informative. It's more of we re-educate. Na pag nag-post ako, I indicate kung saan, kung kailan nag-operate, and I indicate, let's say, a very short information. For example, ang pagharang sa bangketa ay kahit kailan ay bawal gawin. Dahil ito po ay lakaran ng tao. So, I give them somewhat a lesson also. Para engaging. Para engaging. So, nakakatuwa, no? Kasi nagugulat na lang ako. May message siya, sir, dito sa ano namin,
sa kalsada namin. Yung bangketa, ginawa ng tindahan. Or yung iba naman, sasabihin sa akin, Sir, bakit dito sa amin yung pedestrian ginawa ng kulungan ng, andun na yung kulungan ng manok. So alam nyo, nakakatuwa kasi people are Nagsusumbong na. nagsusumbong and they're seeing this platform as yung iba sinasabi, pasikat ka. Ako wala eh. They see it, they appreciate what we are doing. And nakakatuwa yung comment. Sir, ang dami namin natutunan. Bawal pala pumarada sa kurbada. Sir, bawal pala pumarada sa... Kumbaga na-educate. Oo, na-educate. Pero ito, partner niya, bilib ako kay Sir Go. No? Talaga kahit malalaking tao, binangga niyo. Biro mo, binangga niya si Diwata. Ang makapangyarihang si Diwata, binangga ni Sir Go. Hindi ba senator, congressman, TNT chief, mga ganun? Binangga ni Sir, buti ang lakas yung ginawa niyong operation sa kainan ni Diwata. Well, alam mo, ang sa akin kasi, especially, I think a lot of people will agree with me. Yes. Kung tayo ay nasa posisyon, tayo nasa gobyerno, or we are someone who has a following, especially social media influencers, I think it should come from us, yung disiplina. Yes. Dapat manggaling sa atin yung gusto nating ipakita sa tao. Kasi we are considered role models, especially mga social media influencers, di ba? Ginagaya ng mga tao. So, I think we should use the popularity of being a social media influencers to let people know kung ano yung tamang gagawin. So, alam mo, kahit sino pa yan, I mean, you're in possession, you are someone in society, I think the first and foremost that we have to do is to ipakita natin na gusto natin yung gawin yung tama. Yung nga, sir. Pero bukod sa clearing operations sa bus lane din, medyo matindi rin ang action dyan, no? Talagang yung mga motorcycle riders, di ba? Yung binabangga kayo, di ba? Well, that was, last year. Yes. But, there was a arrangement na we turned it over to another agency. It was the jurisdiction. Psych naman. Yes. So, hindi na ho kayo, yung recent na sa- incident involving the PNP chief. Wala na. Hindi na ho kayo. Opo, hindi na po. Okay. It's another agency who is handling that. What other agency? Under SAIC. Sila po ang may jurisdiction doon. I see. kaya nga. Okay, at sige, para na rin po sa aming edukasyon, saan po ba yung mga bawal na kadalasan junior sila nahuhuli paulit-ulit para ma-warningan na po tayo? Pinaka-normal at nakakatawa, yung bangket, yung tapat ng bahay po namin, amin yan. Parkingan namin. Which is, alam naman natin na ang bangketa or the sidewalk, or we can call it as pathwalk also, na ito ay lakaran ng tao. So, first and foremost, bawal natin paradahan ang mga bangketa or sidewalk. Pangalawa, ang mga national roads, major thoroughfares, mabuhay lanes, lahat po yan. I think there is enough warning already na may nakalagay na mga traffic signages that states no parking. So, sundin po natin yan. Aside from that, very basic. Or yung pinaka-common ngayon na nahuhuli namin, obstructing the pedestrian crossing. Kaya lagi nga namin sinasabi, kung ikaw tatawid, okay lang ba sa'yo na may nakaharang sa pedestrian crossing? Of course not. So why do we have to resort to parking there? Okay. Diba? So ito yung mga basic na nasa kalsada na dapat hindi natin Meron harangan. pa ngayon, medyo lumampas na yung buntot ng sasakyan nasa may kalsada na Correct. Opo, sasabihin niya, hindi nakapasok naman, pero Ayan. meron nakalabas. Yun nga sinasabi sa amin, konti lang naman po yung nakausli. Yung pala, konti na lang pala ang natirang malalakaran. Oo nga, sir. Anyway, sir, again, sir, maraming salamat po na pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon na bumisita sa Arangkada Balita. And as tradition po namin ay No filter? Yes, magse-selfie lang po tayo, sir, para... Kahapon, sir, si Julia Montes. Ngayon kayo, aba? Bakit hindi ako sana sabay kami. para may exempt ako sa code. Hindi, joke lang, sir. Hindi, sir. Okay. 1, 2, 3. Again. Sir, salamat po. Maraming salamat. It's an honor to be here. Ingat po sa mga salamat operations po and more power po. Maraming salamat po sa inyo and of course, we appreciate the support. Yes, sir. Salamat po. Thank you, sir. At sa aming pagbabalik, Hollywood actress nagandahan kay Liza Soberano. Sino kaya yan? Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Kumamanda ng 56 points si Stephen Curry sa panalo ng Golden State Warriors kontra Orlando Magic kanina, 121-115. Lamang ang Magic sa halftime, 66-52, pero doon na nag-init si Curry na nagpasok ng 12 3-pointers. Nasayang naman ang 41 points na ginawa ni Paolo Banchero para sa Magic. Pinangunahan ni LeBron James ang Lakers naman na may 33 points habang nag-ambag ng 21 points at 13 rebounds. Narito naman ang ibang resulta ng mga laro kanina. Dumulog ang TV host na si Robbie Domingo sa NBI tungkol sa proseso ng pagsasampa ng reklamo. Hinala ng netizens, may kinalaman ito sa banta ng isang basher. Ayon sa komento nito, iba-bash daw nila si Robbie kapag pinush ni Robbie ang pag-match kina Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan. Sinagot yan ni Robbie at sinabing hindi niya palalampasin ang ganitong asal. Nag-ugat ang issue sa videong ito ni na Catherine at Donnie sa wedding reception ni na Robbie noong 2023. Nauna nang nilinaw ni Robbie na pareho niyang kaibigan sina Donnie at Catherine. Nagandahan ang Hollywood actress na si Catherine McNamara kay Liza Soberano. Sa latest photos nga ni Liza in a bold makeup, napakomment ang Shadow Hunter star. Sabi ni Catherine, and I quote, "Oh my gosh, you're so stunning." Kuha ang larawang yan ng aktres nang dumalo sa isang event kamakailan. Matatandaang nag-venture si Liza to break her own career dyan sa Hollywood. Pasado sa panlasa ng Hollywood icon na si Drew Barrymore ang ating Arroz Caldo. Sa isang episode ng Drew Barrymore Show, nag-guest ang New York-based Filipino chef na si Pilar Valdez. Sabi nga ni Chef Pilar, ang Arroz Caldo ay #hug in a bowl at masaya siyang i-share ang mga lutuin mula sa Pilipinas. Ano naman kaya ang say ni Drew sa ating Arroz Caldo? This is dynamite. This is so beautiful. Wow. Mas gusto ba Arroz Caldo o champurado? Ako mas champurado akong tao. Mas Arroz Caldo ako. So, ang sarap naman yan. Pati si Drew Barrymore nagustuhan. Tsaka si Pilar Valdez na New York-based chef. Yes, nagustuhan din. Congratulations sa'yo dahil pinapakilala mo ang ating mga pagkain dyan sa New York. Yes, di ba? Binibigyan nire-represent niya ang mga Pilipino pagdating sa mga ganyan. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada